Magandang araw! Ako nga pala si Teacher Diana Lynn, ang inyong makakasama sa ating panibagong aralin. Pag-aaralan natin ngayon ang tungkol sa asignaturang Mother Tongue sa unang baitang. Quarter 1, Week 6. Tayo ay nasa ika-6 na linggo na. Para sa ating paksa, ito ay ang makasunod sa mga letra at masabi ang nararamdaman tungkol sa nabasang kwento. Handa ka na ba? Okay, para sa ating layunin, ito ang kailangan nating makamit. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na ikaw ay makasunod sa mga letra simula kaliwa hanggang pakanan. Masabi ang mga pangunahing pangangailangan at ang nararamdaman tungkol sa nabasang kwento. Okay. Bago tayo mag-umpisa ng ating aralin, magbalik-aral muna tayo noong nakaraang linggo. Ang pinag-aralan natin ay tungkol sa pagpapantig. So, ibibigay nyo dito ang salita mula sa larawan. Sasabihin nyo kung anong salita yon. Tapos, ibibigay ang pagpapantig at ang bilang ng pantig. Ready ka na ba? Okay, ito ang una nating larawan. Anong nasa larawan? Anong salita ito? Ito ay isang luya. Very good. Pantigin nga natin ang salitang luya. Okay. Sabihin nga natin. Okay. Ang pantig ng salitang luya ay luya. Luya. Okay. Ilan ang bilang ng pantig? Ipalakpak nga natin ang bilang ng pantig. Ng luya? Okay. Luya. Dalawa. Very good. Ang bilang ng pantig na salitang luya ay dalawa. Sumunod na larawan. Ito ay, alam nyo ba kung anong gulay yan? Yan ay nasa bahay kubo. Sige nga. Okay. Yan ay ang gulay na patola. Sabihin nyo nga, patola. Very good. Pantigin natin ang salitang patola. Okay. Ilan ang pantig nito? Pantigin natin. Pa-to-la. Okay. Pa-to-la. Ilan ang bilang ng pantig? Pa-to-la. Tatlo. Okay. Meron tayong tatlong pantig sa salitang patola. Okay. Sumunod. Anong larawan yan? Ito ay isang talong. Very good. Ipantig naman natin ang salitang talong. Okay. Talong. Talong. Ilan ang bilang ng pantig? Okay. Pantigin natin, palakpak natin talong. Dalawa. Very good. Sumunod. Ito ay kalabasa. Very good. Pantigin natin ang salitang kalabasa. 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 Ikaw nga. Very good. Ilan ang pantig ng salitang kalabasa? Ikaw nga muna. Ipalakpak mo ang bilang ng pantig sa salitang kalabasa. Okay. Kalabasa. 4. Ganon din ba ang sagot mo? Very good. Sumunod. Ito ay kamatis. Kumakain ka ba ng kamatis? Ito ay pampaganda ng ating kutis. Okay. Kamatis. Pantigin natin salitang kamatis. Sabihin mo nga.
O, pantigin mo nga. Okay. Kamatis. 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 Ilan ang bilang ng pantig sa salitang kamatis? Ipalakpak nga natin ulit. Kamatis. Tatlo. Very good. Tatlo ang pantig sa salitang kamatis. Sumunod naman ay, alam mo ba yan kung ano yan? Nasa bahay kubo rin yan, ang gulay na yan. Yan ay tinatawag na sigarilyas. Okay. Pantigin natin ang salitang sigarilyas. 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 Ganyan din ba ang pantig mo? Very good. Ilan ang bilang ng pantig sa salitang sigarilyas? Bilangin nga natin. Sigarilyas. 4. Sigarilyas. Ang salitang sigarilyas ay mayroong 4 na pantig. Okay. Talaga namang natutuhan mo ang nagdaang aralin natin tungkol sa pagpapantig. Madali lang yan, di ba? Very good. Kung paano mo binabaybay ang salita, yun din ang paraan kung paano natin pinapantig ang mga salita. Pero nilalagyan natin ang gitli sa pagitan ng mga pantig. Okay? Meron ako ditong bahay. Kanina kasi, ang mga gulay na nakita nyo ay makikita sa awiting bahay kubo. Alam mo ba yung awiting bahay kubo? Very good! Ito ay nagumpisa sa anong letra? Letrang B. Anong tunog ng letrang B? Very good! Ito naman, bawang. Kumakain ka ba ng bawang? Kasi minsan kapag sa mani, merong bawang. O inaalis mo yung bawang. Kasi minsan mapait. Pero ang bawang ay masustansya. May mabuting naidudulot ito sa ating katawan. Sabihin mo nga ulit, bawang. Ikaw nga? Okay. Sumunod ay bus. Bus. Sa anong letra nagumpisa ang salitang bus? Okay. Ito ay nagumpisa sa letrang B. Magaling. Ito naman ay butas na damit. Meron ka bang butas na damit? Okay. Ano napansin niyo sa mga larawan? Magaling! Ito ay nagumpisa sa letrang B. Okay. Pero hindi lang yan. Yan din ay ang ilan dyan ay halimbawa ng mga pangunahing pangangailangan. Natatandaan mo ba? O natatandaan mo pa ba ang mga pangunahing pangangailangan na ating pinag-aralan? Alin dyan ang pangunahing pangangailangan natin? Okay, yan ay ang bahay. Very good. Bawang, pwede rin yan kasi gulay yan. At damit, pero pag butas na damit na, ipapaayos na natin yan sa ating magulang o sinong mang kasama natin sa bahay para hindi naman nakakaya na ang sinusuot natin ay butas na damit. Pero ang mahalaga, meron tayong damit kasi iyan ay isa sa mga pangunahing pangangailangan natin. Okay. Ano nga ulit ang ating pangunahing pangangailangan? Sabihin mo nga. Okay, very good. Ito ay ang bahay o tirahan. Sabi mo nga, bahay. Ulitin natin. Pangunahing pangangailangan. Ulitin mo nga. Ulitin mo. Okay. Ito ay ang bahay
o tirahan, pagkain, at damit. Okay, ano-ano ang mga pangunahing pangangailangan ng isang taong katulad mo o katulad natin? Okay, isa-isahin natin. Ito ay ang bahay, pagkain, at damit. Very good. Okay, meron ditong akong salita. Sabihin nga natin ang salita, apa. Okay, ngayon ang gusto ko ay baybayin natin o spell natin ang salita. Simula, kaliwa, papuntang kanan. Ay, baliktad. Simula, kaliwa, papuntang kanan. Okay, magsimula tayo sa kaliwa pa kanan. Spell natin ang salitang apa. Ang una natin gagawin, sabihin natin ang salita, spelling natin ang salita at ulitin natin ang pagsasabi ng salita. Halimbawa, apa. A-P-A. Apa. Okay. Kasi sa parang ito, maaari nating mabasa ang salita at ganun din maaari nating maisulat ang mga salita o pangungusap kapag tayo nagsimula sa kaliwa papuntang kanan. Maiiwasan natin ang pagkakamali kapag tayo ay talaga nakatutok o tinitingnan natin ang simula sa kaliwa papuntang kanan. Hindi tayo mag-umpisa sa gitna. Tayo ay palagi nag-umpisa sa kaliwa papuntang kanan kapag tayo ay nagbabasa at ganon din ang pagsusulat. Okay. Sumunod naman ay atis. Atis, sabihin nyo nga, atis. Okay. Spellingin natin ang salitang atis o baybayin natin ang salitang atis. Okay, sabihin natin yung salita atis. Ulitin mo nga. Ikaw nga. Okay. Anong spelling ng salitang atis? Atis. A-T-I-S. Atis. Okay, very good. Sumunod. Yan ay isang bilao. Sabihin mo nga, bilao. Okay. Spellingin natin. Spellin natin yung salitang bilao. Baybayin natin to. Sabihin nga natin, bilao. B-I-L-A-O. Bilao. Okay, very good. Magaling ka pala sa spelling. Sumunod. Bola. B-O-L-A. Bola. At ang huli, bisikleta. Sabi mo nga, bisikleta. Okay, medyo mahaba na yan. Pero mag-umpisa pa rin tayo sa kaliwa papuntang kanan. Okay, ulitin natin. Bisikleta. B-I-S-I-K-L-E-T-A. Bisikleta. Okay, very good. Ngayon, piliin natin ang tamang salita. Piliin ang salita na may tamang spelling. Okay, alam nyo ba yung tamang spelling ng bawat salita? Sige, basahin natin. Ang bilang isa, ang salita dyan ay gulay. Alin dyan ang may tamang spelling o tamang pagkabaybay? Okay, ituro mo nga. Very good. Ito ay ang unang salita, gulay. Yan ay isa lang ang bawat letra niyan. Okay, ang spelling ng salitang gulay, gulay ay G-U-L-A-Y. Gulay. Okay. Very good. Bilang dalawa, ang salitang ito ay tinapay. Alin dyan ang tamang spelling ng salitang tinapay? Okay. Ituro mo nga ulit. Very good. Ang tamang sagot ay ang pangalawang salita. Tinapay. Sabihin nga natin ang spelling. Tinapay.
T-I-N-A-P-A-Y. Tinapay. Sumunod na salita, bahay. Alin dyan ang tamang baybay ng salitang bahay? Okay, ituro mo ulit. Okay, tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay ang huling salita na ang spelling ay bahay, B-A-H-A-Y. Bahay. Oh, very good. Sumunod na salita ay kalabasa. Sabihin mo nga, kalabasa. Alin dyan ang may tamang spelling? Ituro mo ulit. Okay, tingnan mo nga kung tama rin yung sagot mo. Ang tamang sagot ay ang unang salita, kalabasa. K-A-L-A-B-A-S-A. Kalabasa. Okay, at ang huling bilang, ito ay ang salitang prutas. Alin dyan ang may tamang spelling ng salitang prutas? Okay. Ganito rin ba ang sagot mo? Kung ganyan ang sagot mo, tama ang iyong spelling. Spelling nga natin ang salitang prutas. Okay, sabihin natin, prutas. P-R-U-T-A-S. Prutas. Okay, nakatama ka ba sa mga spelling na yan? Kung tama ka, very good. Marunong ka na pala mag-spelling. Okay, yan ay makatutulong kapag marunong ka na mag-spelling, marunong ka magbasa, marunong ka mag-spelling, marunong ka magbaybay, matututo ka rin o madali rin sa iyo ang pagsusulat ng mga salita o pangungusap. Okay. At para sa ating gawain, sa pagkatuto bilang isa, basahin ang kwento. Kopyahin sa kwaderno ang mga pangungusap na may salungguhit. Sabihin kung ano ang nararamdaman mo sa mga salitang ito. Okay, kunin mo na yung iyong kwaderno o notebook para ready ka na sa ating gawain sa pagkatuto bilang isa. Isusulat mo lang o kokopyahin mo ang pangungusap na may salungguhit. Huwag kalimutan mag-umpisa ka sa kaliwa papuntang kanan. Kopyahin mo maigi na tama ang spelling ng bawat salita sa pangungusap na may salungguhit. Pagkatapos nun ay sasabihin mo kung ano ang nararamdaman mo sa mga salitang ito. Okay? Ready na? O sige, umupo ka na maayos at ready na ang lapis at ang iyong kwaderno. Okay? Ang ating kwento ay ang mga pasalubong ni Nanay Uma ni Binibining Lea Bernadette P. De Leon. Tuwang-tuwa ako dahil araw na naman ng Sabado. Mamimili na naman si Nanay Presi sa palengke upang bumili ng gulay at prutas. Maaga siyang gumising para ihanda ako ng pagkain. Matapos kami makapag-almusal ay agad niyang kinuha ang kanyang bayong upang magtungo sa palengke. Christine, ano ang nais mong pasalubong pagbalik ko? Malambing na tanong ni Nanay sa masipag niyang anak. Ayan ha, may salungguhit. Yun ang higuguhit niyo. Pwede niyong itigil ang videong ito para makopya mo na maayos. Ulitin ko. Christine, ano ang nais mong pasalubong pagbalik ko? Malambing na tanong ni Nanay sa masipag niyang anak. Kahit po wala na lang, Nanay Presi. Salamat po, wika ni Christine. Habang wala si Nanay ay naisip kong magbasa na ng aking mga leksyon.
sa paaralan. Biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ha! Ang lakas ng ulan! Kaya naman agad kong isinilong ang alaga naming usa. Dumating si nanay na napakaraming dala-dala. Kaya naman agad ko siyang sinalubong at binitbit ang bayong. Anak, napakasipag mo naman. Isinilong mo na pala ang ating usa. Wika ni Nanay Presi. Opo, Nanay, bigla po kasing bumuhos ang malakas na ulan. Tugon ni Christine. Anak, halika, binili kita ng paborito mong ubas at ube. Wika ni Nanay. Okay, nakasunod pa kayo? Naisulat niyo ba ang mga pangungusap na may salungguhit? Okay. O sino ang bata sa ating kwento? Ang pangalan niya ay Christine. Very good. Katulad ka rin ba ni Christine? Okay. Ano ba ang ugali ni Christine na katulad mo? Siya ay isang batang masipag. Masipag ka rin ba? Okay. Ikaw ba ay inuutusan pa ni nanay bago gumawa ng gawain? Maganda na ang isang batang katulad mo ay marunong magkusa at masipag kasi talaga namang matutuwa ang iyong magulang o kasama sa bahay kapag ikaw ay nagkukusa at masipag na bata. Okay? Ano ba ang inuwi o pasalubong ni nanay sa kanyang anak? Ng pasalubong ni Nanay Presi kay Christine. Okay, ang kanyang paboritong ube at ubas. Kasi talaga namang natuwa siya kasi napakasipag daw ng kanyang anak. At isinilong niya na agad ang kanilang alagang usa. Hindi na nabasa yung usa kasi biglang bumuhos ang ulan. Okay. Sa palagay mo, matutuwa rin ba ang iyong magulang kapag ikaw ay masipag na bata? Opo, talaga namang matutuwa ang kahit na sino kapag ang isang bata ay masipag. Ganon din si teacher. Kapag nakita ko na ikaw ay batang masipag, talagang matutuwa si teacher sa ugali mo na yan. Okay, ipagpatuloy mo ang pagiging masipag na bata. Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 2, punuan ang patlang gamit ang mga salitang may salungguhit. Iguhit ito pagkatapos mabuo ang pangungusap. Okay, meron diyang pamimilian sa salitang may salungguhit. Mamimili ka lang doon, tapos isusulat mo ang tamang sagot para mabuo ang pangungusap. Okay, ang mga salitang pamimilian natin ay naligo, prutas at gulay, sabon, walis at bunot. Okay? Sagutan nga natin bilang 1. Tuwing Sabado, oras ng pamamalengke sa aming bayan. Ang aking nanay ay palaging bumibili ng patlang at patlang. Ano kaya yon? Naligo, prutas at gulay, sabon, o walis at bunot? Okay, sabihin mo nga ang iyong sagot.
Kung ang sagot mo ay prutas at gulay, tama ka! Very good! Pagkatapos niyan ay iguhit mo na ang iyong sagot. Kasi sabi, pagkatapos daw isulat ang sagot, ay maaari mo nang iguhit ang sagot. Guguhit mo ang prutas at gulay. Okay, bilang 2. Pagkatapos namin kumain ng almusal, ako ay patlang para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Ano kaya ang tamang sagot? Naligo, prutas at gulay, sabon, walis at bunot. Isipin mo maigi. Okay. Anong sagot mo? Tingnan nga natin kung tama ang iyong sagot. Ang tamang sagot ay naligo. Ganon din ba ang sagot mo? Very good. Pagkatapos kumain ay naligo na daw siya para mapanatili ang kalinisan ng katawan. Pero huwag kalimutan magpahinga muna bago maligo. Huwag agad-agad diretsong maliligo kasi kapag tayo kumain, open pa yung pores ng ating katawan, papasok yung lamig sa ating katawan. Kaya ikaw ay magpapahinga muna o hindi muna agad-agad na maliligo pagkatapos kumain. Pero dapat naman maligo ka sa araw na din na yun. Okay? Dahil para mapanatili ang kalinisan ng ating katawan. Okay. Sumunod, bilang 3. Ang aming ginagawa sa hapon pag walang pasok ay maglinis ng bahay gamit ang patlang. Ano kaya yon? Naligo, prutas at gulay, sabon, walis at bunot. Okay. Ang tamang sagot ay walis at bunot. Okay. Alam nyo ba yung bunot? Kasi dati mayroon pa yan ng panahon na ako ay bata pa. Nung ako ay nag-aaral sa Imus Pilot Elementary School, kami ay gumagamit ng bunot upang mapakintab ang sahig. Yan ay pampakintab ng sahig. Bubunutin namin ang sahig pagkatapos i-floor wax para talagang madulas at makintab ang sahig. May bunot pa ba kayo sa bahay? Kung wala na, itanong mo sa iyong kasama ngayon kung ano ang itsura ng bunot at kung paano ginagamit ito. Okay? Ang bunot ay mula sa buko o niyog. Tapos sinati sa kalahati at ginawang bunot na panlinis. Okay? Ang walis, maaari kang mag-drawing ng walis tambo. O kung nahirapan ka doon, walis tingting at bunot. Pero ang magka-partner kasi, walis tambo at bunot. Okay? Para sa ating gawain sa pagkatuto bilang 3, isulat kung ano ang nararamdaman mo habang ginagawa at sinusunod mo ang mga hakbang sa bawat gawain. Piliin sa ibaba ang mga damdaming ito. Okay. Una, para sa gawain 1, ako ay patlang. Yung ating gawain sa pagkatuto bilang 1, yun yung nagsulat ka ng pangungusap na may salungguhit. Ano ba ang naramdaman mo? Mamili ka dyan. Yan ba ay galit? Galit ka ba? Gutom? Takot? O saya? Lungkot? Pagkalito? Saya? Gutom? Kalma? O kalma? Hiya at lungkot? Ayan, mamimili ka dyan. Isusulat mo kung ano ang iyong nararamdaman habang ginagawa mo ang unang gawain sa pagkatuto bilang 1. Okay, para sa gawain 2, ako ay, ano naramdaman mo habang kinokompleto mo yung
nawawalang salita, yung mayroong patlang tapos iguguhit ang salita na akma o yung tamang salita para sa pangungusap. Ano yung naramdaman mo? Ulit. Isusulat mo sa patlang. Okay, mamimili ka ulit dyan. At para sa pangatlo, gawain 3, itong ginagawa natin, ano ang nararamdaman mo? Ako ay patlang. Okay. Yan ay gagawin mo ngayon sa ating para sa ating activity, gawain sa pagkatuto. Ang isusulat nyo, ang gagawin nyo, yung gawain 1 ay isusulat nyo yung pangungusap sa kwaderno. Pagkatapos, pipicturan, isasend sa ating Google Classroom. Pwede kang mag-video, sasabihin mo kung ano yung nararamdaman mo habang ginagawa mo yon, sinusulat mo yon. Pagkatapos, yung bilang 2, ikaw ay nagsulat ng tamang salita at iguguhit mo yan. At ang ating gawain sa pagkatuto bilang 3, ito po, isusulat mo kung ano ang iyong nararamdaman. So, ang gagawin mo para sa aralin natin sa Mother Tongue, gawin mo lahat ang gawain sa pagkatuto bilang 1 at 3. 1 at 3 na lang. Gawain sa pagkatuto bilang 1 at gawain sa pagkatuto bilang 3. Okay? Yung sa gawain 2, idodrawing mo na lang yon. Okay? Naintindihan po? Okay, very good. Maraming salamat sa inyong pakikiisa sa ating aralin, sa pakikinig ng ating aralin sa araw na ito. Ako ulit si Teacher Diana Lynn, ang kasama nyo sa inyong aralin. Huwag kalimutan mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Si Teacher Diana Lynn ay mayroong YouTube channel. Yan po ay Teacher Diana Lynn. Mag-subscribe na po kayo. Kung nakatutulong po sa ating aralin ang mga video po na isinesend ko. At pwede rin po na pindutin nyo na rin ang bell button para updated kayo sa mga bagong videos ni Teacher kapag nag-upload ako. Okay, maraming salamat po hanggang sa susunod nating pag-aaral. Ako muli si Teacher Diana Lynn. Maraming salamat!